Sa tuwing dumarating ang eleksyon, parang biglang nagiging variety show ang bansa. Ang mga kandidato, parang contestant sa reality ni kanya-kanyang gimmick, kanya-kanyang costume, at kanya-kanyang pakulo. Sa mga panahong ito, lahat sila biglang mabait, lahat tumutulong, at lahat marunong ngumiti kahit mainit. Sabi nga ng mga tao, ay panahon na naman ng mga politiko na biglang nagiging santo. Kung kailan malapit ang boto, saka lumalabas ang mga superhero costume nila. May mga kumakandidato na biglang nagiging artista. Araw-araw may vlog, may pakape, may pabisita sa palengke, may pa, kumusta kayo mga kababayan, kahit kahapon lang hindi mo siya kilala. Yung iba, biglang naglalakad sa ulan para kunwari one with the people. Pero may kameraman pala sa tabi. Nakakatawa kasi halata namang may direktor sa likod ng eksena. Parang pelikula na may script, okay, take two. Mas genuine na ngiti naman po, sir. Isa sa mga paboritong pakulo ng mga kandidato ay ang pamimigay ng bigas. May libreng kilo, may libreng 2 takal, minsan may libreng selfie pa. Yung iba, may raffle pa ng tiboto mo, bigas mo. Sabi nga ng isang lola, kung araw-araw eleksyon, hindi na siguro kami magugutom. Pero kapag tapos na ang botohan, pati bigas nawawala na rin, parang magic. Siyempre, hindi mawawala ang feeding program. Kapag malapit na ang eleksyon, biglang nagkakaroon ng sopas sa barangay. May libreng lugaw, may libreng spaghetti, at may kalderetang may kandidato sa likod ng sandok. Tuwang-tuwa ang mga tao, kasi akala nila handaan, hindi nila alam, campaign pala. May pabanner sa gilid, may jingle sa background, boto mo, pag-asa mo, habang may sumasayaw na mascot. At, ang TikTok challenge ay hindi rin nagpapahuli. Ang mga kandidato ngayon, hindi marunong magsalita, marunong na rin sumayaw. May mga governor na nagtitiktok habang nag-aalok ng scholarship. May congressman na sumasayaw ng e-gento, habang may caption na, para sa pagbabago. May mayor na nagtrending dahil sa budget dance challenge. At kapag tinanong kung bakit sila sumasayaw, sagot nila, para po sa mga kabataan, kasi gusto naming makisabay sa trend. Pero ang totoo, gusto lang nilang mag-viral. Meron ding mga kandidato na biglang nagiging makadiyos. Araw-araw may quote sa Bible, may livestream ng dasal, at may pasermon sa entablado. Pero minsan, habang nagpe-pray, may kasamang campaign poster sa likod. Mahal ng Diyos ang bayan, kaya iboto niyo ako. Tapos magpapahawak ng kamay sa mga tao, parang healing session, sabay ngiti sa kamera. Hindi rin mawawala ang mga charity at medical mission. Kapag tag-eleksyon, ang mga kandidato parang instant doktor. Lahat may stethoscope, lahat may ngiting pang-hospital. May libreng check-up, pero may libreng sticker din ng mukha nila. Pagkatapos mong ma-blood pressure, may libreng flyer. Sabi ng mga nurse, sir, gusto niyo po ng gamot? Sagot ng kandidato, gusto ko po ng boto. Sa mga probinsya, may mga kandidato naman na nagpapasikat sa pamamagitan ng sports events. May basketball para sa bayan, volleyball para sa pagbabago, at zumba para sa kinabukasan. Pero syempre, hindi mawawala ang malaking tarpaulin sa gilid ng court. Yung iba, sumasali pa sa laro, minsan, kahit walang bola, may commentator na agad, ayan, tumatakbo na ang ating kandidato, kahit sa court mabilis din. May mga tumatakbong mayor at governor na naglilinis ng kalsada. Pero pansin ng mga residente, tuwing may kamera lang sila nagwawalis. Sir, wala po kayong alikabok dyan. Okay lang, pang video lang to. Yung iba pa nga, nagtatapon ng basura, tapos sila rin ang nag-aabot ng dustan sa sarili nila, pang photo ops. May kandidato namang sobrang makabayan. Lahat ng suot may watawat. May jacket na may 3 bituin at araw, may sapatos na kulay pulat asul, at minsan pati payong may Pilipinas logo. Pero kapag tinanong kung anong national hero ang paborito niya, sagot, si Andres Bonifacio po, yung gumawa ng bahay ni Rizal. Bago tayo magtuloy, palakpakan naman natin si Congressman. Kaya kahit gusto mong sumayaw, mapapaay, campaign pala to. May mga kandidato ring mahilig sa animals. Biglang nag-aalaga ng aso o pusa, may pa-video habang pinapakain. Pero minsan, halatang hindi sanay kasi yung aso, takot sa kanya. Ayan, love ko ang mga hayop, sabi niya habang may bodyguard na nagtatago ng dog food. At syempre, may pakulo ng drama. Yung biglang iyak sa harap ng kamera habang sinasabing, ginagawa ko to para sa bayan. May soft music sa background, slow motion, at close-up shot ng luha.
Pero may netizen na nag-comment, "Sir, may glitter sa luha nyo." Yung ibang kandidato, gumagawa pa ng fake controversy. Kunwari inaway ng kalaban, pero scripted pala. May fake post, may fake galit, tapos sa dulo magsusorry sila on air. Nadala lang po ng damdamin, pero ang totoo, marketing lang. Parang teleserye na may plot twist, abangan sa susunod na linggo, magkaalyado na pala sila. Sa mga debate naman, may mga pa-witty quotes. Kapag hindi masagot ang tanong, may sagot na, ang mahalaga, magmahalan tayo. O kaya, hindi ko man alam ang formula, alam ko ang puso ng masa. Tapos sabay ngiti, standing ovation agad. Parang pageant ni ampersand pero may siko ng politiko sa tabi. At pagdating ng huling linggo ng kampanya, lahat ng pakulo sabay-sabay na. May motorcade, may confetti, may libreng pansit, may TikTok live, may palaro ng hulaan ang plataporma. May mga nagsisigawan sa stage, may fireworks, at may nagsasayaw ng boom tarat-tarat habang umiiyak sa saya. Pero sa likod ng lahat ng ingay, may isang simpleng katotohanan, lahat ng yan ay pakulo para sa boto. Hindi dahil bigas ang gusto nila ibigay, kundi boto ang gusto nilang makuha. Hindi dahil gusto nila talagang mag-TikTok, kundi gusto nilang mag-trend. At hindi dahil tunay na gusto nilang magpagupit sa barangay, kundi gusto lang nilang makisama bago bumalik sa aircon office pagkatapos ng halalan. Kaya sa tuwing may eleksyon at nakakita ka ng libreng sopas, libreng sakay, o libreng wifi, isipin mo, baka kasama yan sa promo period. Sa huli, kapag tapos na ang botohan, wala nang libreng lugaw, pero meron kang bagong government official na marunong sumayaw ng gento. At yan ang tunay na galing ng mga kumakandidato sa panahon ng kampanya, hindi lang marunong mangako, marunong ding magpaandar. Sa politika, bawal ang boring kasi ang boto ng tao, madalas napapasaya muna bago napapaisip. Kaya sa susunod na may kumatok sa pintuan mo, at may dalang bigas, flyer, at ngiti, tandaan mo lang, baka kasama ka na sa pinakamasayang palabas sa bansa, ang tipakulo ng mga kumakandidato.